Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng taga-subaybay ng aking TV program, YouTube, Punto por Punto. Ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol ito sa mga veterano, sa mga veterano. Itinawag sa akin na bakit daw ganito. Dahil nga daw sa administrasyong Marcos. Marcos na naman, baka nagkataon lang siguro ngayon lang nailabas, Kawawa na may Marcos na lagi natin sinisisi, But, siguro nga, maaaring totoo. Kasi yung sinasabi ni Secretary Jokno na kung saan ay kung ipagpatuloy ang mga increases ng AFP o ng men in uniform personnel ay magkukulaps ang gobyerno. Pero sa aking analysis, maaaring pwede rin dahil sa laking ang budget na nakukuha. Hindi lang naman na kumbaga sa percentage, kung ang kumukuha ng budget ng gobyerno, kumbaga sa percentage, isa lang, o sabihin natin sa 100%, mga 5% lang ang EFP na nagbabawas sa kaban ng bayan. But yung 5% na yan, at maapektuhan ng iba, maaari siguro magkukulaps, kasi sa dami nga. Okay. Pero bakit hindi ang pagtutunan ni Secretary Jokno yung collection of money? Bakit hindi yan ang tutukan? I-improve katulad yung sa panahon ni Duterte. Tiningnan ni Pangulong Duterte paano madagdagan yung collection para pumasok sa kaban ng bayan para ang gobyerno makakilos ng maganda. Bakit hindi yun ang gayahin niya? Tapos ngayon isisisi sa men in uniform personnel. Pangalawa, yung corruption. Pangalawa, yung corruption. Ito sana dapat ang tutukan nating lahat. At si Secretary Jokno noong panahon niya, tiningnan niya kung magkano ang nawawala sa kaban ng bayan. So, para sa akin, hindi ako kontra sa proposal niya. Kasi nga, siya ngayong nasa budget siya, management, So, nakikita niya yun. So, hindi ako kontra yun. Pero dapat, kung tiningnan niya yung MUP, lahat ang ahensya ng gobyerno, tingnan niya rin. At tingnan niya yung gaano kalaki ang perang nawawala sa kaban ng bayan. Bibigyan natin ng example, ang collection agency, katulad BIR, custom, Sa customs, sa aking kaalaman at mga information, almost 50% ang hindi pumapasok sa kaban ng bayan. For example, sa isang araw, 10 billion. Yung 5 billion papasok sa gobyerno. Yung 5 billion papasok sa mga Ponso Pilato. Okay. Times 30. Yung 5 billion. Ilan yun? Gaano kalaki yung nawawala na pera sa kaban ng bayan, So, times 30, 150 billion sa isang buwan. Times 12. Ako, laki na. Ang nawawala sa kaban ng bayan, sobra-sobra na yun. Pero dahil nga hindi naman tayo nakatutok doon, ang tinututukan lang natin yung figures na normal na umiikot at bibigyan mo ng pundo talaga.
Yun ang natutukan mo. Pero yung nawawala sa kaban ng bayan, hindi mo natutukan. Why not to suggest in Congress na ito yung nawawalang pera everyday sa lahat, sa gobyerno. So, bigyan ng tasking ang NBI. NBI. NICA. Di ba? Bigyan ng ultimatum ang NBI at saka NICA. Ang problema lang, ang mga intelligence agency natin, paano niya mapasukan ng PNP, PFP, yung main inyong personnel? Paano niya pasukan? Okay lang sa ibang agency na walang armas. Siyempre, normal. Alam naman natin na mayroong coordination yan sa intelligence agency rin ng main uniform units. Mayroon yan. Pero ang problema lang, hindi rin nagpapunction. Yun ang problema malaki natin. So, doon, sa bagay na yun, tututukan natin, yun ang gawing batas, no? Ito naman, na-discuss ko na naman, na dapat, kung mahal natin ang bayan, matagal na kayo sa Congress, matagal na kayo sa Senado, why not you make a law that in all laws, there is an agency to implement the laws maliban sa mga intelligence unit. Yung agency mo na, for example, sa DNR, sa mga environment. So, normally, primarily, ang mag-implement yan, DNR, di ba? Support na lang ang NBI or police o other security personnel. Support na lang. But the primary is the DNR. Now, yung batas na yon na ginawa, yung batas na yon under the DNR, kung ang DNR hindi niya napapatupad at iba pang agency, ang intelligence agency intelligence investigation agency, ang nakadiscovery, automatically, ang ahensya na yan, na DNR, will be investigated. Normally, kung halimbawa sa province, halimbawa dito sa Rizal province, so yung DNR, yung Penro, ang mananagot up the line. Damay, from Pino, ng Rizal. Katulad ng mga mining dito, ang daming sinisirang bundok na natural resources. Bakit naaprubahan yan? Yan ba naimbestigahan ng investigating body, involved bureau ng DNR? Nagawa ba yun? So yun ang ibig ko sabihin, na mayroong batas mismo na ginawa na para tututok doon sa mga ahensya na responsibility, primary responsibility nila, silang titingin. Of DNR, marami ako nakikita problema dyan. Huwag nyo nang hintayin kami ang papasok kasi madadali kayo. Dapat parang may reminders. Once na hindi lang ginawa, that's the time papasok yung batas na yan. Sino ang implementor? Sino ang implementor to oversee that laws sa top level? Normally, NICA at saka NBI. Di ba? So, yun yung nakita ko maganda. Kasi sa dami ng batas, sa daming ginawa ng batas, puro lang naman formang batas. Ang ibig sabihin, para lang masabi may ginawang batas, after the implementation, wala ka nang pakialam. If you are the senator, if you are the congressman, you are the sponsor of that law. Habang nandiyan ka at habang ikaw ay naging civilian na, tutukan mo. Anong power mo as being a civilian? Okay. Anong power mo being a civilian? Dahil yung ginawa mong batas, dapat tutukan mo rin yan. Kung totoo talagang nasa puso mo ang paggawa ng batas, baka lang propaganda ang paggawa mo ng batas. Kung nasa puso mo yan, hindi mo yan bibitawan.
Ano ang authority mo dyan? Magreklamo ka sa ombudsman, di ba? Pumunta ka ng ombudsman or pumunta ka ng NBI. You remind the NBI, di ba? Ngayon, hindi ka pinansin ng NBI, pumunta ka rin sa ombudsman. Because you are the complainant eh. So, the last agency in the government na independent, it's ombudsman. Di ba? Tama ako, hindi. You question me kung mali yung sinasabi ko. Because that is my knowledge. Ha? Di ba? Yun ang sinasabi ko. Na formang batas. Mayroon mang gumagawa nun? Parang wala eh. Katulad nito ako. For example, kasi sundalo lang naman ako. May nagawa akong taktika ng AFP, yung Area Clearing Concept. Hanggang ngayon, binabanggit ko yan. Kasi alam ko yun ang epektibo. Ang SOT, habang may NPA, yun pa rin ang pinaka-epektibo. Palitan man nyo ang pangalan, ginagaya nyo rin yung style. Di ganun rin yun. Alam ko, pinapalit-palitan lang eh. Noong panahon ni General Baladad, pinalitan niya lang. Pero ang approach, nandoon pa rin. Dinagdagan lang ng konti. Para magnakaw yung mga... I'm sorry. Bakit? Yung SOT ginawa yan na walang pundo. Pundo on resources of the unit. Pero nung ginawa namin, hindi, kasama kami kasi ako nag-promote nun eh. Yung team ko ang para ma-evaluate yung regional SOT ni General Baladad, kailangan ipakita natin epektibo. So ginawa ko talaga all my best. Mayroon surrender ako. Nakapagpataya ako ng multipurpose sa isang barangay, sa isang buwan lang yun Anong materials ginamit ko doon? Okay. Ang binili ko lang doon, pako. Pako at saka pawid. Yun lang yun. Yun ang hindi ko binigay ng gobyerno nung aming operation. Pero yung kahoy, other materials, ay nanggaling doon sa within locality. May mga illegal logging. Kinutahan ko. Kasi hindi man ninuhuli ng DNR eh. Kinutahan ko. Nakabuo ako ng multipurpose hall. Ang laki siguro nun, nasa 50 square meter ang laki nun. Matitibay ang kahoy nun. Kasi mga first class na kahoy. Ang bubong lang hindi kasi pawid. Hindi ko lang alam kung napasimintuhan ko yun. Kalimutan ko na. Basta importante na itayo ko. Palagay ko hindi. Noong 2000 pa yun 2000 yata o 2001. So yan ang ibig sabihin. Na mayroon akong ginawa na alam kong epektibo para sa AFP. Hanggang ngayon hindi mawala sa isip ko yun. Dahil sa puso ko yung paggawa nun. At sa aking kaalaman, mula ako nung naging second lieutenant, hanggang sa naabot ko yung mga ranggo na yan. Kasi nung ako'y second lieutenant, lumaki talaga ako sa field. Sabi ko nga sa inyo detachment commander ako. Muntik na ako maging first lieutenant doon sa area. Dahil ako ang pinagkakatiwalaan ng commander ko, dahil sensitive yung area, at mayroong problema ang eleksyon. Kasi ang problema doon, election related, NPA related, at yung mga politician. So kaya ko silang laruin. Kasi kung hindi mo nilaro, baka nabayaran na ako. Inupira na ako dyan Okay. Ibang kwento na, nakwento ko na yata yun So, yun ang ibig ko sabihin. Na lumaki ako sa field.
Nung ako'y na-assign ng ARISCOM ng 2 years yata o less than 3 years ang foresight ko, paano ang ARISCOM, paano ang ARISCOM makatulong sa security operation ng EFP? Kasi ang mentality karamihan na assign ng ARISCOM, ang nasa isip lang nila, reservist, ROTC. Yun ang may sitting ng isip dyan. I'm sorry dinidiscuss ko lang based on my experience, based on my objective. Karamihan, hindi lahat. Kasi mayroon isang ba doon, karabal ko sa region 9 yata. Ganun rin ang ginawa niya. Talaga yung region 9. Siya ang nagdidepensa sa area niya na mga kalaban niya, mga rebelding, basta rebelding Muslim. Siya ang nagdidepensa. Sabi niya, sir, bakit ARISCOM kayo? Anong ginagawa ng baril namin? Kung hindi namin gamitin pang-depensa, tumulong sa tactical unit. That's tama. Okay, ganun ginawa ko. Paano makatulong ARISCOM sa security operation? Kasi ang nasa isip lang natin, administration of ROTC, administration of reservists, mali. Basahin ninyo ang mission ninyo para maintindihan ninyo. Organize, train, mobilization, may equip pa yata doon. Bakit? Yung organize, inorganize yung reservists. Mobilization, inorganize yung ROTC at saka reservists. Pero behind that, dapat prepared sila for any untoward. Kasi organize mo sila, namobilize mo sila. Then, as equip, approval ng higher quarters kung necessary. Di ba? Katularan mo, sabi ko yung Mindoro, Marinduque, what I mean. Hindi kailangan ng tactical unit sa Marinduque based on my analysis sa area, sa tactical situation. Kaya ng ROTC yan. Kaya yan ng reservist with 4 soldier active. Paano gagawin doon? Another topic ko na lang yun. Another topic ko yun. Paano na gagawin yun? Sa Quezon Province, ganun rin ang ginawa ko. Pero another discussion ko yan uli. Para magkaroon tayo ng mga napapag-aralan. Para more on lecture tayo doon. Okay, balik tayo sa sinasabi na corruption at nakatutok sa uniform personnel. Kasi ito yung tinutukoy ko, nakalimutan ko na, pero alam ko pang huli ko sasabihin yun. May katotohanan ba na ang mga discharge honorable, ay hindi na pwedeng ilibing sa libingan ng bayani? Mayroon daw ganon. Last year, nangyari yun na hindi na ilibing sa libingan ng bayani. Based sa dati naman, pwede. Bakit ngayon sa administration, hindi na pwede? Ano ang pagbabago doon? Pangalawa, yung mga CDD, complete disability discharge. Yung kanilang mga beneficiaries ay kasama sa pensyon. Natanggal daw ang kanilang beneficiaries. Itong administrasyon na ito, dahil nga daw sabi nila sa batas ni Marcos. So, wala pa gano'ng research. Pinakinggan ko lang doon yung sinabi sa akin na hindi na pwedeng ilibing sa libingan ng bayani kung discharge ka. Pero honorable ka naman. Now, yung beneficiary ng CDD na nag-retired ay tinanggal na daw sa panahon ni Marcos. Gaano ba katotoo yan? So, ipafind out ko pa yan. So, another naman buljak kay Pangulong Marcos Jr. Tapos yung corruption dyan sa nangyari sa Congress and Senate, hindi na account. Ano ba yan? So, kailangan na talagang kumilos tayo kung kinakailangan.
Ha? Pero mayroon akong vlog doon, panawagan ko sa mga nag-uudyok sa akin na pangunahan at simulan na. Wala naman kayo sagot sa panawagan ko. Ang panawagan ko sa inyo, hindi nyo sinasagot. Paano kami ni Col Captain nakikilos kung kayo mismo, puro na lang kayo utos ng utos, hindi naman kayo sumusunod sa aming sinasabi. Kasi yun ang magpapatibay, magpapalakas. Hindi naman pwede kami lang tatakbo tatlo doon sa EDSA. Di ba? Hindi naman pwede kami tatlo na tatakbo doon sa EDSA. Kaya narito kami, i-guide namin kayo, paano natin ma-perform yung gusto nyo mangyari. Sa amin manggagaling ang idea. So sabi ko nga, kung ang followers ko is 60,000, i-times 10 natin yung followers ko na 60,000. Kasi may kamag-anak yun, times 10. So may 600,000 na yun na panawagan niya. So yung 600,000, i-times 5 na lang natin. So millions na, di ba? So yun ang ibig ko sabihin. Hindi lang i-audio kami ng i-audio nang hindi naman kayo kumikilos. Hindi pwede mangyari. Hindi tayo magtatagumpay niyan. Ha? Hindi tayo magtatagumpay. Puro kasi si audio kayo, si audio. Hindi naman kayo kumikilos. Lahat dapat tayo kikilos. Di ba? Kaya nga may nagsabi, sir, sumali ka na sa rally. Isa lang ako eh. Makikilala ba ako doon sa dami na yun? Makatulong ba ako? Hindi. Pero kung nanawagan ako dito, maging epektibo pa ako, nakatulong ako doon sa sinasabi niyong prayer rally. Makapanawagan ako kahit man lang, sabi natin 100,000. Di malaking tulong, di ba? Kaysa versus 1. Kaya kung sinasabi ito, idinilecture ko lang sa inyo kasi medyo ang kaisipan natin ay tama lang doon. So dapat ilawak natin ang kaisipan natin. Kung gusto niyo mangyari, ang gusto niyo gagawin, ang inyong mga suggestion, sundin niyo yung gusto namin ni Col Captain para magtagumpay tayo. Pero without your following our dissemination, hindi tayo magtatagumpay. Tandaan niyo yan. So dapat prepared ang mind and physical nyo ngayon pa lang. And try to convince your kamag-anak, kaibigan, barkada. Yun ang gagawin nyo ngayon. Kasi pinupost nyo na kami, di ba? Panahon na, kailangan kumilos na kayo. Madaling magsalita. Pero mahirap gawin. Kaya dapat lahat tayo kumilos. Okay, salamat. Salamat sa iyo. Good morning sa lahat ng nakikinig. Punto por punto. Ni Commander Bukay. Saka ko na lang sasabihin yung Commander Bukay. Commander Bukay. Thank you.